I'm here with... Kaiser. Ano mas prefer mo? Yung maliit o malaking circle? Kasi gusto ko yung malaki. Malaki? Bakit? Kasi madami ka. Pag the more, the happier. Oo. Hindi ba maraming plastic sa marami? Depende yun, no? Depende. Depende naman. Kung marami kang kaibigan na tunay. Oo. Para sa akin, pwede mo ba yun? Both? Oh, pwede, pwede. Pwede mo kasi di mo maiwasan yung mga... Magkaroon ka ng maraming kaibigan. Oo. Pero may mga... parang sa small circle, parang yun yung mas malapit sa'yo, ganun. Oo. Yung pwede mong sabihan ng mga problema, ganun. Oo. Me personally, I would like to be in a smaller circle na included sa mas malaking circle. Hindi ba ano yun? Parang similar lang yan? Na parang pwedeng both? Para sa akin, hindi ko siya matuturing na both. Parang a combination of two. Like for example, yung nasa smaller circle ko is yung mga mas close kong friends. Pero yung small circle ko, connected din sa ibang circle ng friends. Parang a small circle in a bigger circle. Kailan nagiging okay ang pag-let go na parang wala ka nararamdamang guilt? Siguro pag okay na mag-lead ko, siguro pag sa mga may mga bisyo yung mga Mahirap yung mga ganun eh. Nadadamay ka. Oo. Pwede namang hindi ka sumama kasi may iwa ka naman. Huwag ka lang ma-pressure sa mga kaibigan mo, gano'n. Kaya sabi nga nila okay lang na mag-say no pag alam mo yung decision nila na alam mo naman sa decision natin yung yung tama at mali lalo na sa edad natin. Kasi pag mga totoong kaibigan naman, di ka ipapahamak eh. Oo. Depende naman yan sa isang kaibigan eh. Pag ayaw mong sumama, maintindihan nila yan. So, pag sinabi mo yung sitwasyon mo, yung mga understanding na kaibigan talaga yung kailangan mo, no? Para hindi ka nape-peer pressure. Yung okay lang sa'yo na tatanggi ka, ganun, di ba? Tulad ni Nathaniel Cardenas, mabuting kaibigan ba yun? siyempre naman. Siyempre naman. Basta for me, it's easy to let go without feeling guilty is basta wala kang nako-hold back na negative thoughts or emotions. Basta, like for example, between friends, pag may issue, like letting go of something, basta thumbs up silang dalawa sa issue na yun para walang nag-hold back sa kanilang negative emotions. Like, at the end, dapat all positive para masasabi nating wala tayong guilt. Paano ka nagsiset ng boundaries sa mga kaibigan mo? At saka, paano yun nakaka-apekto sa pag-grow mo? Pag mga may barkada akong seryoso talaga sa pag-aaral, mamomotivate ka din. Ganun. Tuturuan, magre-review kayo. Oo. Ay, sarap nun. Yung study group, ganun. Ganun din yung mga hinahanap kong kaibigan. Tataas ka, ganun. Hindi yung hihilahin ka pababa. Oo. Gusto ko yun. Oo. Parang yung magkaibigan na talaga tayo. Ganun tayo. Para sa akin naman is walang boundaries sa akin. Kasi pag tunay talagang kaibigan ka is maintindihan ka. Mare-respect yung boundaries mo. Setting boundaries with friends. For example na lang friends tayo, ganun. Tas ako, I prefer something, ikaw, you don't prefer that. So yung gagawin na lang natin is, for example, pagkakain tayo sa labas, I prefer this. And ikaw, ayaw mo yung amoy ng ordering kong pagkain. So yung gagawin ko na lang is, in respect sa ating sa'yo, ganun, order na lang ako ng ibang pagkain sa ibang menu. And hindi lang yun parang applicable sa pagkain. Applicable din yun sa ibang parang preferences. Kasi kahit magkaibigan man tayo, like in a group, meron silang similarities pero meron din silang differences. Well, sa boundaries kasi parang yung may ibang differences, yung ayaw ng ibang kaibigan mo, parang out of respect, ganun.
Kasi meron yung ibang ano eh, mga ibang magkakaibigan na yung mga ayaw nila, nagugustuhan din nila pag tumagal. Oo. Oo, di ba? Like ano din, parang boundaries din. Wag mong bibiglayin. Oo nga, wag mong bibiglayin yung ano, gusto mo, wag mong i-force bigla Mas, sa ano. mas maganda pag ano eh, sila yung nagkukusang itry, yung mga hindi pa nila natatry, yung mga ayaw nila. Ganun. Parang boundaries din yun. It's a way of discovering din. Like ano, connected din yan sa growth. Like for example, if like tayong magkaibigan or in a group of friend, if we have boundaries for each other and we all respect that, parang ano din yun. Parang we are growing socially din, parang ganun. Like we would know how to respect their boundaries, ganun. Recognize differences and matututo tayo na parang to discover din yung mga differences, ganun. And nakaka-contribute din ng growth for me. Ano natutunan mo sa pagkakaibigan? Yung ano, tinatawag nilang the hard way. Siguro sa mga yung mga kaibigan na kon, sinasamahan ka sa hirap mo sa buhay, gano'n. Oo. Mga problema mo, nagtutulungan kayo. Oo. Nag-aangatan kayo, no? Yun, sabi ko din kanina, walang ilan pababa, pangat lahat. Oo. Para sama-sama kayo sa pag-angat ng eroplano. Oo. Ay paglipad. Kunwari, nakayakan nila kapag ano, malungkot ka, ganun siguro, no? Yung isa is yung nag-away-away kayo pero sa uli is nagkakaintihan Oo. pa rin. Nag-away kayo, sa uli Kahit- pa rin nagpapatawaran ka. Oo. About friendship, parang yung natutunan ko is importante yung connection and collaboration within friends. Like for example, kapag nangangailangan yung isa, pwedeng tumulong yung iba. Like for instance, hindi ako magaling sa editing, pero may kaibigan akong magaling sa editing. Tapos dahil friends kayo, willing siya na tumulong. Willing siyang tumulong. In return, parang kapag nangangailangan din siya ng tulong na hindi siya magkaanong mahusay doon and mahusay yung ibang member of yung ibang friends niya sa within that circle, pwede naman silang tumulong. Parang nagko-collaborate Give and take, din ganun. sila. O give and take din. Yun yung parang importance din ng yung friendship. Salamat.